na guys yung Binance natin. Check natin. Tingnan natin yung asset. Yan. Kasi nga matagal tayong walang update. Tingnan natin yung data ng net loss and gain niya for 7 days. So ito siya guys. Within 7 days lang to. Ito. 797 pag green siya, ibig sabihin is gain niya. Pag red is loss. So ayan. Ayan na 1, naka 1, 3. Tapos pagka the next day, meron tayong loss na 717. Pero bawi pa rin kasi nga naka 130 dito plus 700 dito. Tapos dito flat siya. So ibig sabihin same lang, walang nangyari. Ito naman 429. Tapos dito naman na loss tayo ng 454. So parang ganyan lang siya. So ito yung profit natin for 7 days. For 30 days, ayan, 3.6, 7 days, 1.5. Yung per day, parang 114. So, ayan. Yan na yan, ganyan lang. Ito yung mga asset allocation natin. Tingnan nyo yung trend ng profit. Umakyat, nag-2-1, tas baba, ganyan lang siya. So, hayaan ko lang yan. Hinahayaan ko lang. Kumbaga, bumili lang ako ng mga asset, yung bumili lang ako, and then hinahayaan ko lang. So, meron akong 4 na hinuhold. So, ganyan lang siya. If curious kayo, try nyo din. Wala namang ginagawa kung mag-day trade. If marunong kayong magbasa ng, like for example, ganito. Ang chart. O, diba, umakyat yung asset ngayon. So, from dito, nung nabili ko kasi mababa pa yon. So, umakyat siya ng umakyat. Tapos, parang naging steady na siya. Tingnan natin. O, diba? Bumili ka. Pag bumili ka dito, mura lang. Siyempre, mababa pa siya. So, yan ang galaw niya. Umakyat siya ng umakyat. Biglang umakyat. Pero not all the time is ganyan yung trend. Minsan magda-down yan. Gaya dito, halimbawa pag bumili ka dito, tapos biglang bumaba. So, syempre lugi ka. Pero antayin mo lang na umakyat ulit. Babawi ka. Huwag mo lang ibenta para pag ibenta mo na palugi, lugi ka talaga. Ayun. Yan lang naman. Yan lang mga simple tips. Kasi marami ka naman ditong ito. Titingnan mo yung chart, babasahin mo yung dito sa pinakailalim. Tapos yung second niya, yung mga guhit-guhit. Pag marunong kang magbasa ng mga lines na yan, may ibig sabihin kasi yan eh. So malalaman mo kung kailan ang dapat na entry at kailan dapat na i-sell, kailan ka bumili. Kailan ka bibili. Ayan. Pag bumili ka, ganyan lang naman. Buy, enter mo yung amount of, halimbawa 100, 1,000. So yung niya, 100 is 23 US. May minimum din yan sa pagbili, kaya kailangan mo siyang or 1,000. Ayan, 234 US dollar. So, kailangan mong lagyan yan para meron kang pambili. Parang lang din, parang sa tindahan lang ba? Buy and sell. Ikaw ba naman bibili ka ng ng mataas kung meron namang mura na parehas lang din ng quality. Yung ganun siya. So, kailangan mong bantayan at saka mo siya ibenta pag mahal na. So, pwede mo ding i-hold. Pag i-hold mo, let's say, bumili ka ngayon, mababa. Ibenta mo pagka the next month or next year, kung ilang taon, kung long term yung pag-hold mo, pwede rin.
So yan lang ang technique dyan. Huwag ka lang FOMO tawag, yung fear of missing out na sinasabi, na natatakot kang baka, di ba minsan pag biglang umakyat, gusto mo siyang ibenta na kaagad. Without knowing na pagbenta mo, kasi minsan isang iglap lang, isang kisap mata lang, bigla nang babagsak eh. Kaya kailangan mo talagang hold on ka. Eh baka paano pagtataas pa? O pag hindi mo alam, doon ka lang nakabase. Minsan kasi, pag nag-relay ka lang sa feelings mo, kung ano yung nararamdaman mo, mahirap talaga eh. Dapat talaga yung pinapagana mo yung utak mo para hindi ka hindi ka ma-caught in the middle na sinasabi. So, yan lamang guys. Yan lang yung update natin. Yan lang siya. Hayaan ko lang. Ilang buwan na to eh. Sinisilip-silip ko lang. At kasi, yung mga nabili kong asset, nilagyan ko ng certain amount na pag na-hit niya yung ganon na presyo, matik siyang magsisell. Ganon. Nilagyan ko ng ganon. Pwede din naman na hindi nyo lagyan ng limit. Pwede din na lagyan mo. Para kahit natutulog ka, halimbawa, na-hit niya yung 45 pesos. Yung isang unit. So, matik, matik na siyang magsisell kahit tulog ka. Ganun ang purpose nun. So, may ganun ako, nilagyan ko ng ganun. Para in case, so, diba, kahit tulog ka, hindi mo na kailangang bantayan. At isa pang paalala is, sabi nga, if mag-invest ka, mga high risk to na mga kumbaga, pag talagang matapang ka, invest mo lang yung pera na you can afford to lose. Yung hindi ka na sakaling mawala man o anong mangyari, hindi ka masasaktan. Ganon lagi sa investment. Kasi guys, tandaan natin na pag high yield ang isang investment, yung mabilis yung return, medyo mataas din yung risk niya. So, kailangan ready ka doon. So, kailangan if medyo high risk, kailangan ilagay mo lang na pera is yung parang hindi mo na siya kailangan. Yung parang kahit mawala man yun, okay lang yung hindi ka apektado. Hindi yung ubos-ubos biyaya ka. Sabi nga, don't put your eggs in one basket. Dapat separate siya. Paano pag naapakan yung isang basket mo na yun? Di wala na. Yung ganun siya ba? So, kailangan marunong kang mag-diversify pagdating sa investment. Yun lang ang sekreto doon. Yun lang muna. So, thank you so much for watching. Nag-update lang tayo guys. Tapos napadaldal ako. So, thank you so much. See you on the next one. Bye!